Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. And for today, ang part 2 ng basic Mandarin natin is all about tawag, how we call paano natin tawagin yung sa Chinese Mandarin ang kuya, ate, lola, lolo, uncle, auntie, ayan. So, this is our topic for today. So stick with me and learn basic Mandarin. Ayan na, hello. Guys, ito yung natin pag-usapan natin. I know that lesson, pag-usapan natin. At susundan niyo lang po ako sa lahat ng bibigkasin ko. Hindi naman po ito marami. Part of a family, how we call papa, mama in Chinese Mandarin, and lola, lolo, auntie, kuya, yung ano pa ba, marami-rami dito. Pero hindi naman sobrang dami. So, kaya natin to. Okay, first is how we call in Chinese Mandarin about family. Okay, family. Okay, family. Ayan na naman. Okay. Jaren is family. Halimbawa, kasi dalawa to, jating kan jaren. So, jaren, halimbawa sa labas ka, yung pamilya ko. So, yun yung pamilya ko, pamilya mo. Ni da jaran, wada jaran. Okay? Jaran. Okay? Jating is also called family. So, dalawang term, dalawang Chinese word na iisa ang meaning. So, na different din siya gamitin. Yung jating, just a family. Ayan, a family. Pero pag nakalimbawa, nagipag-usap pa sa ibang tao, na yung pamilya ko, sabihin mo yung pamilya mo, so, that is called jaran. Nida jaran, wada jaran, pamilya ko, nida jaran, pamilya mo. Jating is, halimbawa may, like formal, halimbawa sa mga essays, sa mga explanations. So, ayan, sabihin, jating is family. Jating, family. So, dalawa yung term niya. So, hindi mo naman pwedeng sabihin na halimbawa sabihin mo sa labas sa kaibigan mo or sa kasama mo sa yung pamilya ko wuda jating, medyo weird. So ang gamit is wuda jaran, ang pamilya ko. Pero itong jating kasi sa mga formal siya gamitin. Jating, okay? And then okay, let's start with ano ba ang Chinese Mandarin ng asawang lalaki. Ayan. Sa amin kasi yung bana. Sa Tagalog kasi walang di ba? Ang tawag kasi is asawang lalaki, asawang babae. Asawang lalaki, asawang babae. Medyo mahaba. Sa amin naman, bana ang asawang lalaki. So, in Chinese Mandarin, ayan. Lao kong. Itong G is keto kung i-pronounce, not gong, hindi siya lao gong, ke, wala siyang h, kundi laging putol, ayan, lao kong, okay, kong, hindi gong, kong, okay, ke siya, hindi siya gi, kundi ke, kong. So, isulat nyo na lang ng naaayon sa inyo na mababasa nyo ng maayos. Kasi ito is from ganito ang mga sulat nila dito pag i-translate into ABC. So, sinusunod ko lang. Pero, kung sa atin, iba kasi abakada tayo, diba? So, lao kong, okay? Lao kong, ayan yung asawang lalaki, tawag sa asawang lalaki. Paano naman ang asawang babae? So, asawang babae, asawa yun sa amin. So, yung lalaki is bana, ang babae is asawa. Sa Tagalog is differentiate like lalaki, babae. So, asawang lalaki, asawang babae. Okay. Lao po, lao po,
lao po. Okay, that's wife. Lao po. So, itong P ay, ano siya? P. May H siya. May sound H siya. Lao po. Lao po. Okay. Okay, okay. Lao kong, lao po. Lao kong, lao po. And then next is how we call tatay in Chinese Mandarin. Ayan. Papa. This is B, right in B, but it's actually P. Papa. Same sa atin, Papa. Ayan. Pero bakit hindi ko siya sinulat ng P? Kasi nga, yung sulat nila dito and translated is different. Kasi meron silang hati-hati ang matawag nun. Kasi pag isulat ko tong P, magiging Papa na siya. Kasi yung P nila dito na is P, ganon. May H sa dulo. Magiging siya, Papa. So, bakit hindi ko siya sinulat na P, kundi B. Kaya ito kasi, pa, wala siyang H. Papa. Okay, purely siya. Papa. Okay. And then, next one, how we call, same lang naman sa atin, mag-iba lang ng intonation, pronunciation. Okay? Mama. Mama. Ayan. Mama. Okay? Ano naman ang lolo? Ito, bakit may FS? This is for father's side. Kasi magkaiba po ang tawag sa father's side at saka sa mother's side. So, yeah. Ayan. Lolo yan sa father's side. Okay. And the next is, ano yung lola? Sa father's side to, nay. Okay? And then this is our elder uncle sa father's side. So ito yung kapatid na nakakatanda sa ng father natin. Popo. Okay? And then this one is the nakababatang kapatid ng tatay natin. Okay, younger uncle. So, ayan, may nakasulat sa baba na FS kasi sa father side natin yan. Susu. Ayan. Susu mo. Sikat dito yan sa Taiwan eh. Susu mo, laylay. Alam mo yun, sa Chinese is may meaning, pero sa atin, ayan o na. Susu. So, isulat niyo na lang ng aayon sa inyo kasi may gitna siyang H pero hindi rin siya pronounced as shushu, hindi ganoon. Hindi rin siya kasi tayo medyo hard tayo mag pronounce pero sa kanila medyo half lang. Su. Hindi siya shushu. So kayo na magsulat kung paano naaayon sa basa niyo. Ito ay translated from dito, opinion dito, ABC translated from Mandarin siya. Susu. Hindi siya shushu. Susu. Kasi kung sabihin mong shushu, walang makakaintindi sa'yo. Kasi yung shushu is tayo yun na mainit. Shushu. Mainit. Okay? Then, auntie, father's side is kuku. Ayan. Hindi siya G, hindi siya gugu ano siya, kuku. Ayan. K, ganun. Hindi rin siya K, kundi K. Ay, bakit nag-yellow siya? Ano nangyari sa cellphone ko? Bakit nagdilaw? Kuku, okay? Then next is, sa mother side tayo. Ayan, mother side. How we say lolo in mother side? Ano nangyari sa cellphone ko? Parang gusto na bang magpapalit? Kakaibang tong punong-puno na siguro to. Ano ba? Ayan, okay, let's start with the mother side. Ayan. Lolo is Waikong. Ayan, this is for lolo side. Okay, and then for lola side, Waipo. Okay, explain ko pala to. Itong P na to is meron siyang H na half. Po.
Kasi may dalawa to sila, isang B at saka isang P. Kasi yung B kasi hindi siya as P, walang H. So ito, kasi P na talaga siya, so magiging P. Ayan, parang English term siya ng P. Kasi sa atin, avocado is pa, P, di ba walang H, okay? Then, next is uncle. Jojo. Jojo. Okay? Uncle from mother side po to. Jojo. Kasi yung father side, yung uncle is, elder uncle ng is Popo. Popo. And then, auntie. Ayan, mother side. Ai. Ai. And then, this word ai, halimbawa nasa labas tayo dito sa Taiwan. Hindi naman kasi natin pwedeng tawagin yung mga mas nakakatanda sa atin na, hoy, walang ganun dito, walang hoy rito. Pwede mo siyang tawagan pag babae is ai, kung lalaki naman, ape, yan yung mga parang ano yun sa atin, yung tatang, ano ba yun sa atin, ayan, ayan yung dito pag sa labas, yung hindi related sa atin, hindi related sa family natin. So, pwede natin santang pag babae. Pag lalaki naman is ape. Yung mga mas nakakatanda sa atin na ape, yung tingnan natin na medyo like 50 years old pag yung ganun, natitawin ape. Ayan, okay, so next is elder brother. Ayan, nakakatandang kapatid na lalaki. Ang haba pag sa English, kaya sinulat ko na lang siya sa Tagalog, kaya sinulat ko na lang into English. Ayan, koko. Hindi siya parang half K and half G. Ayan, hindi siya gigi Hindi siya basahin as gigi. Hindi, kundi okay. Pwede niyo siyang isulat ng naayon sa pwede niyong mabasa ayon sa pagbigkas ko, kasi ito is translated here in yun sa mga paano nila i-translate in ABC. Sununod ko lang, pero ang pronunciation is like this. Naputol. Kailangan ko na yatang i-shutdown tong cellphone ko. I-reformat yan. Okay. And then the next one is the younger brother. Nakababatang kapatid na lalaki. Titi. Ayan. Yung D na yan is magiging T. Ayan. Hindi siya Didi. Kasi pag Didi yun sa amin yung nene, dede. Didi. Titi. Ayan. Titi mo. Titi. Ayan. Okay. Younger brother. Titi, yung mga batang maliliit kahit sa labas, pwede mo silang tawagin as titi. Ayan, pag mga batang maliliit, titi, xiao pengyo is kids, okay? Titi, ayan, titi mo. Ito, mga dito, mga makukulit dito yung mga yung mga Pinoy dito sa Taiwan. Ano lang? Suso mo, lalay. Suso mo, lalay. Ano yan? Ano sinabi mo? Punta ka nga rito, Tagalog na, pero niluloko, mga maluko kasi ito mga Pinoy dito sa Taiwan. Suso mo, laylay. Ayan. So, titi, okay. Titi is younger brother, okay. Elder sister, ayan. Nakakatandang kapatid na babae. Jeje. So, yung yung J niya, hindi siya Jeje. Hindi ganun J. Parang siya, kalagitnaan ng C at J. Mahilig sila dito sa pronunciation na nasa gitna. Pinag-combine yung dalawang word, pero nasa gitna. Kaya mahirap siyang pronounce pag tayo beginners. Pero pag natuto na tayo, okay na yan. Jeje. Okay? Hindi siya JJ, kundi Che. So, pwede niyo siyang isulat ng CHIA. Ganun. Hindi J. Ganun. Okay? Next is Meme. Ayan. Meme. Younger sister. Ayan, nakababatang kapatid na lalaki. Ayan, ang haba-haba. Namimilipit yung dila. Meme. Ayan. Meme. Okay, ayan. Natapos na rin natin yung lesson natin for today. Pahabol po about sa
about sa lolo, lola. Mostly dito sa Taiwan, ang ginagamit sa lola ay ama. Tayo yun, Taiwan native language. Ama, lola. Lolo naman ay akong, ayan yung lolo. Mostly, lahat sila dito ay ginagamit is ama, akong. Kasi Taiwan native language yun. So, yun yung sa lolo, lola. Okay. Okay. Uulitin natin. Like, first, back to, backward, paatras tayo. Okay? First one is, may. Ayan. May. Okay? Next is, che. Okay? Then, andyan na kasi yung mga meaning. So, ang ating is nasa taas na lang. Titi. Okay? And this one is,哥哥 阿姨 okay, next is 舅舅 okay, the next one is 外婆 okay, next one is 外公 okay, the next one is 姑姑 huwag ka muna magluko, cellphone please, patapusin mo ako. Susu okay, popo okay, then Nay. Ito yung sinasabi kong in Taiwan native language is ama. Okay? Then, this one is yeye. Lolo. Sa father side, dito yung akong, yun sa lahat ng nagagamit dito. Yeye, parang siya, parang katulad din sa atin, di ba? May mga iba't ibang may marami kasi tayong lengguwahe dito sa kanila is dalawang language ang medyo ginagamit nila dito. Mama, ayan, same sa atin. And then, papa, same sa atin din. Ako, yung cellphone ko parang nagluluko na talaga. Bakit nagdidilaw? Didistract ako eh. Family is Jaren, jating, and explain na natin yan kanina. Ayan, okay? And then, husband is laokong, okay? And then, wife is laopo, alam mo itong lao, the first word lao is old, matanda, matanda na. So, but it uses in different, may kadugtong na, iba-iba na ang meaning. Okay? That's all for today. I'm very sorry na parang hinahabol ako, parang nagmamadali, kasi parang nagluloko na tong cellphone ko. Aayusin ko muna to. And, thank you for watching. I hope today marami tayong natutunan. And, always stay with me dahil marami pa akong video na i-upload about basic Mandarin. Thank you talaga for watching. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po and tap the bell for updated new videos na i-upload. Thank you, bye-bye!